o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, maulang hapon po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, nandito po yung ating partner. Magandang tanghali ho mga kababayan nating tagapakinig sa ating palatuntunan hong Balita at Talakayan. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page sa 101.7 Kalahi mo FM. At syempre, Ayan. nasa YouTube din tayo, partner. Oo, YouTube, ayan. ha? Sa mga nanonood ho sa amin, magandang tanghali ho sa inyong lahat at isang maulan at mabahang araw ho sa inyo. So, galing ka, partner, ng parteng South. Oo. Kumusta naman ang kalagayan doon sa mga lugar na napuntahan mo? Ay talagang may ilang portion kasi yung highway natin naman is passable lahat. Pero yung mga papasok na area, may mga ilang lugar na talagang binabaha. Lalo na dito sa may parting Bako at ilang mga barangay ng Nauhan. Lagi naman Oo. partner yan eh. At mukhang hindi talaga nasusolusyonan yung mga nangyayaring pagbaha diyan. At kahapon, partner, pauwi din sana tayo. Galing tayong Manila. Napakalakas ng ulan dun sa SLEX. Oo. So hindi muna tayo tumuloy, baka kasi nag-aalala ko baka walang biyahe. Dahil nga bukod doon sa malakas ang ulan, malakas din yung hangin. Oo. So pumunta muna tayo ng Tanawan at doon tayo nagpalipas ng gabi at kaninang umaga ay tumawid tayo. Medyo okay Kalmado. naman, kalmado pagdating ng Kalapan. Kaya lang doon sa parting Batangas, sa may Isla Verde, doon medyo malakas yung alon. Oo. Pero pagdating mo dito sa Kalapan, kalmadong-kalmado na ang dagat. Oo. At madaming pasahero din, mga sasakyan. Although yung mga tao, kakaunti yung mga taong tumawid, mas madami yung sasakyan. Oo. Dahil siyempre, pagka ganong panahon, kahit sino hindi susugal sa pagbabiyahe. Oo. Dahil kung makikita mo yung mga ilang nagla-live ay talagang maalon sa parting Batangas at yun sa mga balita kaliwat kanan, in particular sa mga national television, ay makikita mo na may mga nasisirang bangka dahil doon sa hampas ng alon. Siyempre kahit sino ay medyo mag-aalangang tumawid maliban na lang kasamang Sandy kung talagang kailangang tumawid ka dahil meron kang mga isinaayos na mga lakad or negosyo na pagbabiyahe ng ilang mga tawag dito, mga produkto mula dito sa ating lalawigan. Yun, magaling at magaling naman partner yung mga kalakal natin ay tuloy din yung yung pagtawid Hindi katulad nung kasi wala naman tayong signal at wala ring dahilan para maantala yung pagluwas ng ating mga produkto dito. Oo. Pero yung issue kasi ngayon sa kabila nung nakaraang mahabang buwan na tayo ay nasalanta ng El Nino, ito naman yung sinasabi natin na yung pananalasa ng La Nina. La Nina, Oo. Natatandaan mo partner, 'di ba? Ito ay tinatalakay natin noon nung 'di ba, nung El Nino matagal nang in-announce 'yan. Oo. Nung Weather Bureau na magkakaroon tayo ng mahabang tag-init. Pero ang nangyari, parang hindi rin ito napaghandaan. Oo. At madaming natuyong mga palayan at talagang naperwisyo yung ating mga magsasaka, yung mga pananim nila. At dito diniscuss din natin na malapit na yung El Nina. At sinasabi La Nina. At ang sinasabi natin dito baka dapat paghandaan pero mukhang wala yatang nangyaring paghahanda kasi ulan pa lang ito, hindi pa ito bagyo.
ay kita mo ang nangyari do sa ating mga mga kuan. Okay. Nandito ngayon sa ating Nasa linya natin. nasa linya natin. Yung ating congressman po ng First District. Oo. Ngayong umaga ho sa ating palatuntunang Balita Talakayan. Hello. Okay, Kong. Magandang umaga po. Hello, Kong. Magandang Nasa linya ho natin si Congressman Panaligan po. Hello. Sound yan ano. Ayan. Ayan, Talmindo. Ayan. Okay. Kong, magandang umaga po at alam ko nasa Manila po yata ka ngayon. Kumusta po ang kalagayan diyan? Well, tama yun. Tayo narito sa Maynila kasi noong Lunes, July 22, ay nagsimula na ang session uli ng Kongreso. At ayon sa ating konstitusyon, tuwing pagsimula ng session ng Kongreso, ay ang Pangulo ng Pilipinas ay nagbibigay ng kanyang ulat, yung tinatawag na State of the Nation Address. Opo. Kaya noong Monday, ginanap ng umaga yung opening session ng Congress at nung hapon naman, yung SONA ng Pangulo, yung kanyang ulat. So kahapon naman, ay bagamat sumasama ng panahon, ay may committee meetings tayo, Tayo ay umattend sa isang mahalagang committee meeting, yung Committee on Appropriations. Kung sa tayong miyembro upang talakayin ang performance ng Department of Education. Ay ngayon naman, ito, maulan, walang pasok dito. Nag-cancel ng mga trabaho sa government offices ang Malacanang. Kaya walang session ngayon. At maraming baha sa paligid dito sa Metro Manila. Maraming baha. Kaya tama lamang na kinansel ng maaga ang pasok. Nakikita natin sa Facebook na maraming mga lugar ay apektado dito sa Metro Manila. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan. Diyan naman sa First District, bagamat tayo wala dyan, minomonitor po natin ang sitwasyon. At naka-report naman sa atin yung mga lugar na may tubig, bagamat hindi pa naman ganun kalawak, pero minomonitor po natin yung ating po district office ay nandiyan nagmamonitor sa sitwasyon dyan sa First District. Okay. Kung alam ko nasa SONA kayo nung Lunes yata, po. Ano po yung mga bago at saka medyo talagang napakahalagang binitiwang salita dito ng ating Pangulo? Well, sinabi niya, priority pa rin siyempre yung agricultural production, yung food security, yung irrigation, dahil yung sinasabi ito, bagamat tayo ay sapat ng pamimigay ng binhi, meron tayo binibigay ng mga fertilizer subsidy, meron mga mechanized units na binibigay, pero mahalaga yung irrigation. Kaya sinabi naman ng Pangulo yan, yung irrigation. At ganoon din, binigyan niya ito sa healthcare, yung mag-i-increase ang benepisyo ng PhilHealth. Sa tingin ko ay talagang napapanahon. Yung iba't ibang sakit ay i-cover na rin ng PhilHealth. Then binanggit din niya yung tungkol sa education na yung pagbigay ng suporta para mapaibayo ang edukasyon natin ng kabataan. And of course, sa larangan naman ng defense, yung sinabi niya na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang ating karapatan sa West Philippine Sea dahil ay dagat natin. Atin yung dagat na yan at lahat ng yamang dagat ay na nasa West Philippine Sea ay dapat ay atin yan at dapat tayo makinabang dyan. And of course, ang isang well-uploaded na bahagi ng kanyang SONA ay yung kanyang pagbaban sa lahat ng POGO operations sa ating bansa. Sa ating pananaw, yan ay talagang tama at napapanahon na hakbang. Kung maibaho tayo ng issue sapagkat meron ho kong mga project may mga project ho yung DPWH na through regional office. In particular ho sa mga flood mitigation project nila na may lumalabas ho na isang baha pa lamang ang dumadaan ay merong mga nasisira na pong mga projects nila. Sapagkat sa tingin ko po hindi ho dumadaan ito sa inyong opisina sapagkat ito ay direct from the national. Ano ho ang reaksyon nyo dito? Yes, ang gumawa ng project na yan, yung nakita ko nga sa report sa akin, sa party yata ng Paitanauhan yan, na nabutas yung protection dike, Yes po. Yan ay national funding at DPWH Regional Office ang nag-implement yan. Mga engineers nila ang nag-survey niyan.
mga engineers nila ang gumawa ng program niyan at saka nag-implement, ano? Contractor nila sa Maynila. Pero pa man, hindi natin pwedeng palampasin yan. At hindi natin pwedeng ipasa lamang ang sisi. Kaya ako nakipag-ugnayan sa highway, sa region. Kaya ay kanilang investigahan ang design at i-repair nila agad, ano? I-repair ng contractor. Dapat may warranty ang contractor dyan. Kaya sabi ko sa kanila, sa highways ay kanilang gawa ng karampatang aksyon at solusyon ng bagay na yan. Dahil sayang ang pera. Yes po. O sayang ang pera. Kaya dapat yun ay aksyonan. Karamihan kasi sa flood control natin ay nasa region, binibiding kasi malaking amount eh. No? Kaya sa kanila yan. Kaya mga engineer lang nag-survey niyan. Sabi ko sa kanila, baka yung engineer sa region. Hindi naman alam kung anong takbo ng ilog sa amin. Kaya sana, bagamat kayo nagagawa ng program, kayo mag-i-implement, ayun yung konsultahin ang mga district office ng DPWH sa Kalapan. Kasi alam nila kung ano ang takbo ng ilog dyan. Kaya tayo ay nakipag-ugnayan na dyan sa kanila, sa DPWH, Central Office at Regional Office na bigyan ng aksyon ang bagay na yan. Kung naging, hindi po natin titigilan. Kung naging gobernador din po kayo, sapagkat yung mga ganitong uri ho ng mga projects ba ng region ay meron bang coordination with the provincial government? Well, alam ko naman ini-inform nila kami, no? Pero in-inform nila kami na meron silang internet. Pero ang plano, ang disenyo, ang program of sa kanila nanggagaling, ano? Kaya dapat siguro ay talagang hindi lamang information na ibigay sa amin. Dapat nga yung mga engineer nila sa region at saka sa central office ay magtanong din sa mga engineer dito sa ating lalawigan na mas alam nila ang takbo ng ilog. Ang provincial government po ba ay na-inform pa din po ba diyan sa mga proyektong ganyan? Alam ko, ini-inform, ano? Alam ko, dapat ini-inform nila, no? Pati local government, ano? Para may tamang koordinasyon. Based po doon sa mga flood mitigation program na inilatag ho sa ating first district, alin ho dito yung mga projects ng ating tawag dito yung sa ating first district ng DPWH? Yung alin ng regional. Basta yung mga malaking flood control projects sa regional office yan. Kasi malaking amount eh. No? 100 million pataas. Yun ay dapat ay sa regional. No? Pero yung less than 100, particularly yung mga sa 50 million, ay sa district office na ini-implement. Ano? So far, wala pa man ako naririnig na sumablay na flood control na ginawa ng ating district office. Yan. Yun po ang nililinaw ho natin sapagkat ayaw ko pong kahit papaano ay yung mga issues na dapat na mas maayos yung pagpapatupad dito sa ating distrito ay nakakaladkad ho ang inyong pangalan dahil siyempre pagka sinabi nating national budget ay dapat ho ay mas malayo at hindi involved yung inyo ho ditong distrito. Well, totoo yun. Bagamat kikinabang ay ating distrito, ano? Kapasalamat tayo at ang nasyonal ay nagdadala ng proyektong ganyan sa atin, ano? Pero sana ay para hindi naman maaksaya ang kwarta, ay maging maayos ang kanilang implementation, ano? Kasi alam mo sa hirap kumuha ng pondo ngayon, ay dapat ay pag ginawa talaga ang proyekto ay yung maayos na nagtatagal para talaga namang makinabang ang taong bayan ng gusto. Ayan. Meron hong yung ilang pangangamba naman ng mga kababayan natin sapagkat yung mga tulay ho na, di ba, yung ni-repair ho kung ay ito'y pondo rin from the region ng DPWH. Ay ito kaya ay hindi din dispalinghado? Well, palagay ko naman ang tulay ay mas matibay yan, ano? Yung talaga yung mga dike, protection dike, yan talaga ang may mga problema eh. Dahil nga sa lakas ng takbo ng ilog. Lagi ko naman yung mga tulay natin na ginagawa ngayon ng highways ay maayos. Ano? Bagamat tayo rin ay makikipag-unayan sa kanila. Atin ding alamin sa kanila. No? Kung tama ang disenyo nila para matiyak na hindi sayang ang pera. Kamusta naman po yung ibang mga project niyo po dito sa ating unang distrito? Well, ongoing yan. Nandiyan yung mga, of course, yung mga farm to market roads. Marami-rami po tayong ipagawa kayong taong ito at saka nung nakaraang taon, 2023.
yung ating unang taon bilang congressman. So, kasi mga farm-to-market roads, sa kabukiran, kanayunan, mga concreting ng kalsada sa mga kabayanan, ay drainage, ay andyan yung mga health centers, barangay hall, school building, meron po tayong mga ongoing school building. At saka yung mga, of course, hindi nawawala, yung mga covered court ka, yung mga barangay gymnasium, request yan ng mga barangay eh. So tuloy-tuloy po yan na ating ipinapatupad at noong nakaraang ilang linggo nung tayo ay walang session. Yan po ang ating pinagkabalahan yung pag-blessing ng mga proyektong natapos natin. At itong darating na mga ilang linggo na darating, pag tayo na uuwi ng district, ay tayo pa yung sinaya rin ng mga proyektong natapos natin. Ayun. Kung di naman lingid sa inyo na talagang inabot ng baha yung ilang nating kababayan, ano po? Meron ba daw po silang aasahang tulong galing sa opisina nyo? Yes, bagamat tayo ay walang calamity fund, hindi tulad ng mayor at saka governor na meron talaga sariling pondo dyan sa calamity, tayo ay nangihingi sa DSWD Regional Office. Kaya ito ipaparating ko sa Regional Office ng DSWD para mapagpadala at least yung mga food packs sa mga nabahaan at yun ang mga magkasaka na naapektuhan pa rin sa pagbaha. At yung pong ihingi niya ako para patantulong sa Regional Office ng DA. Kung doon sa isang statement ng Pangulo nitong nakaraang SONA niya, binanggit niya yung mga kadiwa centers na siyang alternatibo na makukuhanan ng ating mga kababayan ng mas murang bigas. Dito ho ba sa atin mas gusto mo na ibig sabihin ho ay dapat mas palawigin at mas paramihin ho yung mga kadiwa centers sapagkat iilan lamang ho yung mga natutukoy nating mga kababayan? Oo, kailangan yun, kasi paraan yan para ang mga kababayan nating maliit ang kita o mahihirap ay magkaroon ng pagkakataon makabili ng murang bigas. Pangalawa, kung maraming kadiwa sa buong Pilipinas na nagbebenta ng mas murang bigas, ay makakatulong yan para malabanan yung mga grupo, mga cartel, traders, na kataas ng presyo ng bigas. Kaya magkakaroon alternatibo ang tao. Kasi yung mga cartel, pag alam nila sa kanila lamang kukuha ng supply ng bigas, mga yan talaga, merong insentibo na magtaas ng presyo ng bigas. Kanilang i-fix ang presyo ng bigas, pag-uusapan nila. Pero kung meron silang kakompetensya, kahit hindi naman talagang mapapantayan sila, pero kung merong sapat na bilang ng mga kadiwa na nagbebenta ng murang bigas, makaka-apekto yan sa mga kartel. Makaka-apekto sa operasyon ng kartel yan. Kaya kailangan para malabanan ang kartel na silang nag-fix ng presyo ng bigas, kailangan talaga mas damihan ng gobyerno, ng Department of Agriculture, ng NFA, ang mga kadiwa centers. Para mabigyan ng kahit paano ng kompetensya yung mga kartel na yan. At yan po ang ating inilagay doon sa ating House Bill na nag-aamyenda sa Rice Tariffication Law. Ating ibinigay sa NFA, ibinalik sa NFA ang kapangyarihan na magbenta ng mga murang bigas sa mga kadiwa centers at iba pang authorized na mga outlet. Kasi nga, kailangan meron tayong pangkontra dyan sa mga malalaking trader na sila ang nag-fix nag-set ng presyo ng bigas. Sila ang kapataas ng presyo ng bigas. Sila ang nagdidikta ng presyo ng bigas. Kaya inilagay natin yan sa ating panukalang, sa ating House Bill na ipinasa na ng Kongreso noong Mayo 13. At sa Senado na. So yan ang nakikita natin paraan. Alam mo kasi sa simple lang yan sa negosyo. Pag wala kang kakompetensya, kontrolado mo ang market, talagang kaya mong itaas ang presyo ng bigas. Kaya mong kontrolin ang supply ng bigas o ng isang produkto. Kaya pag kinontrol mo ang supply ng isang produkto, pati presyo niyan, kaya mong masupply. Pero kung meron kang kakompetensya, hindi magtatagumpay ang iyong ginagawang yan, di ba? Kaya sino kung kompetensya rito, kung pag-uusapan ng bigas, ang gobyerno, ang NFA. Kaya dapat talaga, palawakin pa ang maraming kadiwa store para merong alternatibong bilihan ng bigas na mas mura ang taong bayan. Ngayon,
hinihingan natin yan, pati pa ng batas. Hindi na kailangan antayin pa yun, no? Pwede magsimula na dyan ang NFA na mag-open ng maraming kadiwa centers. Kung doon, based doon sa sa announcement ni PBBM po, ni Presidente, ito ho sa kanyang kapanahunan yung isa sa may tuturing na may pinakamaraming harvest ng palay ho sa ating bansa na siyang sapat kung titingnan ho natin para doon sa konsumo ng ating mga kababayan sa ating bansa. Pero bakit po mas malaki pa rin yung importation ng bigas dito sa ating bansa? Oo, nung isang taon, record harvest na yun, 20 million metric tons yata, no? Yes, sir. Pinakamataas yun na bilang ng ani na naitala sa ating bansa. Yes, no? po. Pero kulang pa rin. Kasi alam mo, masyadong malaki ang ating requirement sa bigas, ano? Kulang pa rin yun. Pero dapat ang import mo, yung kulang lamang, di ba? Huwag yung sobra-sobra. Kasi babagsak naman ang presyo ng palay. So dapat balanse yan eh. Ano mo, para ka nagtitimpla. No? Enough number lamang iyong import. Kaya dapat ang DA magaling mag-compute, magaling mag-forecast. Kung ilan ang kailangan, let's say sa taong 2024, ilan ang kailangan, ilang daang libong kaban ng bigas o ilang milyong kaban ng bigas. Ang kailangan, tapos ipa-factor mo dyan, pag bumagyo, katulad ngayon, siguradong apektado yung ating rice production. Kung noong isang taon ay mataas ang ating rice production, umabot ng 20 million metric tons, duda tayo ngayon kung yan ay mangyayari ngayong taong ito. Dahil nga binaha tayo, maraming areas na rice areas binaha. So dapat alam niya ng Department of Agriculture, mag-forecast niya na yan, para yung lamang tinatayang kakulangan ang ating import. No? Kaya para tinitimpla yan binabalanse. No? Para hindi naman maapektuhan ang farm gate price ng palay. At the same time, hindi naman tayo magkaroon ng shortage ng bigas. Kasi pag may shortage ng bigas, ay tataas ang presyo niyan, di ba? So, talagang medyo mahirap ang gawin. Binabalanse. Yung interest na magkasaka, na dapat ay makakuha sila ng magandang presyo sa kanilang palay, at yung interest naman ng maraming tao na kumakain ng bigas araw-araw. So, dyan malalaman ngayon, dyan makikita ang DA kung gano'n sila kahanda. Balansehin nila ang import na bigas. Para hindi naman sobra, kasi pag sobra, maapekto ng local farmers. Pag naman kulang, tataas ang presyo ng bigas. So, dyan natin titingnan ng DA kung gano'n sila kagaling sa bagay na yan. Kaya po yan yung pinangangambahan ng ating mga magsasaka ngayon yung baka Yes, daw biglang bumagsak ang presyo. Kaya dapat may alerto ang DA, talagang hindi pwedeng pabayaan, hindi pwedeng patay ang mga taga-DA pa ganyan. So, target ko naman sila ng bagong sekretary nila, Secretary Laurel. Ay target ko naman na nagagawa nila ang bagay na yan. Magandang paliwanag ni Secretary Laurel sa amin sa Kongreso yung hearing. Kaya tayo ay umasa sa kanila na kanilang maayos yan. Okay. Kung kanina napadaan ako doon sa NFA at mukhang medyo mahal na yung kuha nila ng bigas. Nasa 27 na pesos yata per kilo. Palay. Ang palay. Ano yun? Yun ba yung farm gate price? O benta na ako? Ano po nila, yung bili po nila ng NFA. Pwede pong magbenta yung mga ating magsasaka. Hindi ko lang alam po kung ano yung mga requirement nila para doon sa 27 pesos na per kilo ng bigas. So, makikilabang ang farmers dyan, di ba? Makikilabang ang farmers. Alam mo naman, marami na tayong farmers, right? Hindi pwedeng sabihin, ay ang farmers naman, kukunti kumpara sa nakain ng bigas. Ay hindi naman pwedeng gano'n ating tingin na para bagang sacrifice mo sa sektor. Sabi ko kanina, dapat nababalanse yan. So kung magandang presyo ng palay, kikita ang magkasaka. Pag kumita ang magkasaka, bibili yan ng maraming gamit. Kikita ang negosyo naman. So iikot ang pera sa ekonomiya. Iikot. At pag umikot ang pera sa ekonomiya, dyan ngayon, uunlad ang ating ekonomiya. Magkakaroon ng pagkatrabaho, nakita ang taong bayan, di ba? At the same time, dapat naman tiyakin natin na yung bigas na yan, pagdating sa palengke, ay kaya naman bilhin ng mga tao. Diyan naman papasok ngayon yung function ng NFA na ma-stabilize ang presyo ng bigas. Kaya dapat nga, mag-deploy ang NFA ng maraming kadiwa store na nagbebenta ng murang bigas. Yun ang dapat na gawin ng DA at saka ng NFA.
Kung mukhang seryoso po yung ating presidente sa paglaban ho dito sa mga illegal na sugal, partikular ho sa Pogo, dito sa ating bansa. Ano ho ang reaksyon niyo dito? Sapagkat dito sa ating lalawigan, parang may naririnig ko kung parang mayroong mga operation din ng ganitong uri. Wala naman Pogo, hindi naman confirm may Pogo. Yung nahuli sa Puerto Galera, lumalabas yung Pogo, parang very exclusive na sugaran sa hotel na yun lang, Pero yung pagbabawal, yung banning of Pogo, na i-announce ng Pangulo sa zona, yun ang pinakamalakas na palakpak na kayong tinanggap, At pati yung opposition, natuwa. Natuwa yung opposition. Kasi wala naman talaga magandang naidulot yung Pogo, Kung meron man binabayad na taxes yan, yun ay parang baliwala kung ang kapalit naman ay kriminalidad, di ba ga? Proven naman ang nangyari yung mga financial scamming, money laundering, prostitution, nangyayari din, di ba? May mga subdivision din sa Metro Manila. Parang pugad na ng mga Chinamen, na galing sa mainland China, na nandiyan sa Pogo, nagkapatak ng Pogo. At ayon sa report niya, sila ang magugulo, gumagawa ng mga krimen, di ba? Kidnapping, patayan, murder, torture. Yung mga empleyado na lang Chinaman din, na siguro hindi nakapagbayad, o hindi naging maayos ang trabaho, di ba yun ang kinikidnap, tinotorture, pinapatay pa yung iba. So, yung katahimikan ng bansa natin ay apektuhan dahil sa Pogo na yan. Kaya tama yung ginawa ng Pangulo ng kanyang binag. Hindi siya natukso doon sa whatever nakita raw ng ating pamahalaan from taxes. Yung nawalang taxes mula sa Pogo, kaya ngayang palitan mula sa ibang mga singilin. Tatama lang ang ginawa ng Pangulo na pinagbawal ang Pogo at sana lahat ng illegal gambling sa ating bansa. Kung ang isa yata siya nabanggit ni Pangulong Marcos doon sa zona niya ay yung isa doon sa mga bill nyo, yung sa defense posture. Ano po? Ito po yata yung yes, oo. Alam mo, sige po. Oo. Nasa Senate tayo ating final na self-reliant defense posture. At umaasa naman kami mga principal authors dyan sa Kamara. Umaasa naman kami na Senado ay kikilos na para aproban yung aming bill na yan. Dahil late na tayo, pero sabi nga huli man daw at magaling ay pwede pa rin. Yung batas na yan ang magbibigay ng kapangyarihan sa ating pamahalaan na magsagawa o magbigay ng insentibo sa mga local defense manufacturer, gumagawa ng bala, gumagawa ng baril, gumagawa ng mga armas, and later on, gumagawa ng mga sasakyang pandigma, sasakyang pandagat, sasakyang mga barko de guerra, even aeroplano, even mga rocket at mga missile. Apo. Yan ang mai-encourage sa pamamagitan ng bill na ito na aking ipinail. At hindi lamang ating depensa mapalakas, hindi lamang armas ng ating AFP, ng sa tatahal lakas ng ating militar ang matitiyak, pati kabuhayan, di ba? Kasi industrialization yun Pag meron ka mga ganyan mga factory, hindi lamang ikaw nakakapag-produce para ng armas sa iyong militar. Pwede ka na mag-export ng mga armas sa ibang bansa. Alam mo, dyan yumaman yung ibang bansa Israel. At dati mahirap pa sa atin yan. Ngayon, yumaman. At isa sa kanilang industriya, yung armas nga. South Korea. Dati ang hirap ng bayang yan. Mas mayaman pa tayo dyan. Pero ngayon, yung ating barko de guerra, doon binibili sa South Korea. Yung ating 4 na bagong barko, doon binibili. Yung ating 6 na patrol boat, na bago rin, doon binili. Yung ating 12 fighter jet, sa Korea binili. Dati-rati, ang hirap ng bansa yan. So nakakatulong yan. Mapalakas ang bansa mo, ang depensa, hindi ka na mabubuli ng iyong kapitbahay na malakas. At the same time, yung industriya niyan ay magbibigay ng trabaho sa ating kababayan at kita sa ating bansa. So, tama yung sinabi ng Pangulo at sabi ko nga, sa Kamara, mabilis kaming gumawa ng batas. Masipag kami sa Kamara. Bago mag-recess noong Mayo, naipasa namin yung bill na yan, yung self-reliant defense posture at sa Senate na. So sana ipasa na Senado ngayon bago kami mag-recess. Ayun. Yun pong matigas na
salita ni Presidente na atin po ang West Philippine Sea, ano kaya ho ang sa tingin ninyo dito yung magiging reaksyon ng China? Well, I expected natin kung ano maging reaksyon ng China. Alam mo, nakakalungkot, Tom. Sa Facebook, meron pa ako mabasa na bakit daw ang Pangulo pinag-aalaban ng West Philippine Sea, bakit daw ginalit ng China, bakit daw pinayagan ng mga Amerikano na pumunta rito, no? Bakit daw, yun na, bakit ginalit ng China? Halatang-halata mo mga nasa bang loyalty ng mga ito. Ano ba kanilang kulay? Yung bang kulay ng pantera natin, yung red, white, and blue? Or pantera ng China? Unang-una, yung West Philippine Sea ay ating dagat. Sino may sabi niyan? Hindi si BBM, hindi tayo. Ang West Philippine Sea ay ating dagat sapagkat yan ang nakasaad sa international law. Yung tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Isa yung international treaty na pinirmahan sinang-ayunan ng maraming bansa kasama ang China. Anong taon yan? 1982. Yan, treaty na yan. Maraming bansa pumirma sa treaty na yan kasama ang China. Ngayon, anong nakalagay dyan sa treaty na yan? Dyan sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Ang nakalagay dyan ay kung ano yung karagatan na maaaring sakupin ng isang bansa na archipelago katulad ng Pilipinas. At ano yun? 12 nautical miles mula sa pampang mo, iyo yan, teritoryo mo yan. Walang pwedeng pumasok dyan kundi yung bansang yan na may-ari ng 12 nautical miles na yan. So, kung Pilipinas yan, 12 nautical miles mula sa pampang natin, territorial sea. Atin yan, meron tayong soberania. Ngayon, yun naman tinatawag na exclusive economic zone. Tandaan nyo, exclusive economic zone or EEZ. Yan naman ay 200 nautical miles mula sa pampang palabas. Ang tawag dyan ay exclusive economic zone or EEZ. Ngayon, ano ibig sabihin yan? Hindi yan teritoryo ng Pilipinas, subalit meron tinatawag na sovereign rights ang Pilipinas. Ano ibig sabihin ng sovereign rights? Karapatan na ikaw ang mangisda dyan, ikaw ang kumuha dyan, anumang yaman dagat dyan, whether ng isda, or yaman dagat, or langis, or natural gas. Ikaw lamang ang may karapatan dyan. So, yan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngayon, ayon sa treaty na yan, yung Scarborough Shoal na yan, yung Ayungin Shoal, yung mga isla na yan, yung mga lugar na inaangkin ng China, ay sakop ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Alam ng China yan kasi pumirma siya sa treaty na yan. Ngayon, bakit siya kinakampang? Pumirma siya dyan. Kaya tama lang ipaglaban natin ang atin. Ngayon, yung ating 200 nautical mile exclusive economic zone na dagat. Alam mo ba kung gaano kalayo yan sa pinakamalapit na pampang ng China? Halos nasa 900 nautical miles. So, labas na labas sa kanila sa 200 nautical mile EEZ nila. Alam nila yan, pero bakit nila kinakampang? Pumirma sila dyan. So, tama lang ginagawa ng Pangulo at ng ating pamahalaan na ipaglaban, ipagtanggol yung atin. Nandiyan ang ating mga isda. Naghihirap ang ating mga isda. Naghihirap tayo. Nag-i-import tayo ng gulunggong. Nag-i-import tayo ng isda. Nandiyan ang kayamanan sa dagat na yan. Wala tayong langis. Kailangan ka umangkat sa Middle East. Pag nataas sila ng presyo ng langis, patay tayo niyan. Tataas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng bilihin, hindi ba? Nandiyan din ang natural gas deposit. Ano ba yung natural gas? Yan ang gatong sa mga planta ng kuryente. Ang mahal-mahal ng kuryente sa atin, di ba? Nandiyan ang natural gas. Hindi natin napakinabangan kasi tayo ay tinataboy ng China. Sa dagat natin na ayon sa international treaty na pinirmahan din ng China ay ating pag-aari. Ganun kasimple ang issue. Ay yung mga Pilipino na para bagang minangasama pa yung ginawa ng gobyerno natin, teka muna, nasa bang inyong katatatan sa bayan? Nasa bang loyalty ninyo? Di ba? Nasa Pilipinas ba? O nasa ibang bansa? Baka nasa lahi na makapili, Kong. Siguro, maramang. Kaya siguro, sa isang pagkakataon, maliwanag ko ng mas inamya kung meron tayong hawak na mapa. Kung mapwede natin i-post dito, no? Gagawin natin. Para ganun kasimple ang issue.
Hindi nag-aksaya ang Pangulo ng panahon Mm. sa kanyang ginagawa pakikipaglaban. At Oh. dapat suportahan natin. Ayun. Kahit ibang partido mo, dapat suportahan. Even ngayong opposition party sa Kongreso, Mm. natuwa sa sinabi ng Pangulo. Kasi alam nilang yan ay hindi para kay Marcos lamang yung Opo. panlabang ito. Ito ay para sa kasalukuyang henerasyon ng Pilipino at sa susunod pang sa ating lahi. Paano kung talagang dumating para wala ka ng isda na mahuli? Mm. Wala kang langis, wala kang natural gas. Mhm. Baka sisihin tayo ng ating mga apo. Mm. Mhm. Sabihin nila, kayo kasi ibinigay ninyo yung dagat natin. Mm. Diba? Mhm. Ibinigay yung kayaman natin. Dapat ipaglaban. At dapat nga tayo sa media, makakatulong tayo para may paliwanag ang issue sa taong bayan. Mm. Kung bakit kailangan ipaglaban ang West Philippine Sea. Oh. Ayun. Ayan. Ikaw baga halimbawa, meron ka magulang, may lupa ka, may lupa ang magulang mo. Opo. Meron nagtayo ng bako doon, inoccupy yung iyong lupa, yung lupa ng tatay mo. Ay tatay mo hindi kumilos. Baka masasama ang loob mo. Di ba ga? Doon sa tatay mo, kayo naman kasi Pinamigay para nyo. sa akin yan, wala kayong may pamatuloy sa akin, di ba ga? Mm. So ganun din yan, ganun din ang issue ng West Philippine Sea. Oh. Ayan. Well said ni Kong. Okay. Ayan. Kong, Okay. mensahe niyo po sa ating mga kababayan sapagkat medyo kapos na tayo sa oras. Minsan siguro, pag uwi ko dyan, pag maganda-ganda kang pagkakataon, ipaliwanag natin yan, no? Opo. Yes, Kung po. kayong pakita mga mapa, Mhm. no? Tandaan nyo lang, sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 12 nautical miles mula sa Pampang, Territorial Sea. Mm. Atin yun. Mhm. Pati nga yung pinapasok ng China, di ba? Opo, opo. Yun namang 200 nautical miles mula sa Pampang, palabas, ang tawag ay exclusive economic zone. Mhm. Meaning to say, sa ngayon ng international law, tayo lamang ang may karapatan na mangisda dyan Oh. at kuhanin, pakinabangan yung anumang yamang nandyan, whether in ay isda, Mhm, mhm. pagkain, or langis, or Mm. natural gas. Okay? Mm. Kaya tatandaan po natin yung mga konseptong yan. Ano? Aha. Tatandaan natin, yung layo ng China, yung kanilang pampang, pinakamalapit na pampang ng China, ang layo dyan sa West Philippines ay 800 mahigit Mm. to 900 nautical miles. So, talagang violation yun ng kanilang pinarmahan mismo. So, Ah. magkaisa po tayo mga kasama. Nakasa kayo, ang inyong lingkod Mhm. ay aktibo sa Kongreso, sa deliberasyon. Mhm. Mamaya ipopost ko sa ating FB yung nangyari kahapon na hearing sa Committee on Appropriations kung paano po natin na inusisa Mm. ang paggamit ng budget ng Department of Education. Ano? Apo, apo. Meron parang 22,000 teaching position na hindi na-fill up. Mhm. Kulang na kulang tayo sa teacher. Mm. Overloaded ng teacher. Mhm. Marami mga klase ay yung multi-grade, yung halo-halo ang grade 1, grade 2, grade 3. Mhm. Kasi kulang ng teacher. Yung pala, 22,000 ang bakanting item. Mhm. Na hindi ni May pondo yan ha, pinuntuhan Oh. namin. Ayun. Then, marami tayo mga kulang na classroom. Mm. Pero pinuntuhan ng Kongreso yan. Mhm. So yan ay aking pinuna sa Kongreso kahapon. Ay ipopost ko later on yung bahagi yan ng ating interpelasyon sa DepEd. Ano? Mm. So, nakakasa kayo, nagtatrabaho tayo dito sa Kongreso. Mhm. At dyan naman sa distrito, tuloy ang ating proyekto. Hindi may tumatanggi. Pinopost ko rin yan sa ating FB. Yung concreting ng karsada, farm to market roads, Mhm. sa mga kanayunan, Oh. mga health center, daycare center, school building, barangay hall, gymnasiums, flood control. Mhm. Ayan po yung ating napupuntuhan. Mm. Kaya makakasa kayo ng inyong lingkod po bilang Congressman hindi ng kababayan sa trabaho natin. Okay, maraming salamat po, Congressman Arnan Panaligan. Salamat. Ayan. Yung atin pong the working congressman ng atin hong unang distrito ng lalawigan ho ng Oriental Mindoro, si Congressman Arnan po Panaligan. Oo. Kita mo, partner, yung paliwanag niya tungkol doon sa flood mitigation project. Yan Mm. pala ay siyempre magkakaroon ng investigation diyan. Oo. Diyan sa proyekto niyan dahil nga Ampaw. Ampaw yung iba. May mga portion na talagang bumigay eh. Mm. At yan ay proyekto ng national Mm. sa pamamagitan ng DPWH. Regional office. Regional office. Mm. At mukhang hindi kilala yung mga kontraktor dito eh. Oo. Siguro kailangan dito yung malawakang investigasyon talaga kung bakit ganun. Ganun yung katayuan. Katayuan ulan pa lamang at kaunting bagamat sinasabi kung wala daw yun ay mas malaking baha ang inabot ng ibang lugar. Kaya lang mas maganda sana kung hindi bumigay. Oo. Hindi nabibiak. Hindi nabibiyak. Oo. At yun siguro isa sa pagtutunan ng pansin ni Congressman Arnold Panaligan, yung investigation diyan sa mga bagay na kasi malaking pera din niya ang involved diyan eh. Dapat actually pwedeng gawin ng provincial provincial office Oo. na
yung sa ating provincial government sa Sangguniang Panlalawigan na ipatawag yung contractor niyan sapagkat maganda nga yung proyekto na hatid dito sa atin. Although yung yung layunin niyan ay madepensahan yung ating mga kababayan, partikular sa ating mga magsasaka, yung malawakang pagbaha. Ang problema parang nangyayari dito, parang tapal bulkasil ang nangyayari. Maganda yung itsura ng proyekto, pero ampaw ang katayuan ng proyektong ito. Tsaka partner, pera ng taong bayan yan kailangan talagang maimbestigahan at malaman kung sino yung mga involved at magkaroon ng isang investigasyon kung bakit malabnaw ba yung pagkakatimpla ng semento nila o may mga bakal ba yan o malabnaw ang lagayan o paano. Kaya nga di ba? Isa pa rin sa nakita ko doon yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, yung defense self-reliance, yung sa defense posture. Alam ko isa sa mga author nito isa sa mga ngayon principal author. Talagang nabanggit ng Pangulong Marcos doon sa mismo sa SONA. Ito yung napakahalaga, partner, kasi kayang-kaya naman talaga natin gumawa ng mga ganung armas na pandigma, yung mga barko. Kaya-kaya ng mga Pilipino, actually dito sa atin sa Pilipinas may mga gawa na ng barko yung mga Montenegro na yan, gawang Pilipinas na yan At kayang-kaya yan at malaking trabaho talaga ibibigay niyan sa ating mga kababayan. Kaya pasalamat ho tayo sapagkat meron ho tayong isang representante sa ating kongreso na nagtatrabaho at kitang-kita yung performance kasamang Sunday para doon sa ating mga kababayan na yung mga ginagawang batas ay hindi lamang ho para sa ating lalawigan kundi manapay buong bansa ang nakikinabang. Katulad, partner, sa West Philippine Sea. Alam mo, napapansin ko talaga kay Congressman Arnan Panaligan yung pagiging niya makabayan niya. Isipin mo yung sa West Philippine Sea, di ba? Pinapaliwanag niya ng gusto na talagang atin yung yung lugar na yun. Talagang pinaninindigan niya at siyempre pinupuna rin niya yung mga tatawagin mga bagong makapili. At nababasa ko din yan yung mga yan sa Facebook na parang kumbaga nagtatanim pa ng takot doon sa ating mga kababayan. Which is pinapaliwanag pa nila yung karapatan ng China. Karapatan ng China kasi doon sa karapatan natin. Di ba? Hindi maganda yon. Tapos meron pang mga full statement na ito'y may kasunduan di umano ni ganito noong panahon na ganito. Inaward umano ng Pilipinas sa ganito. Pero partner nasaan yung dokumento? Hindi pwede kasing kiyaw-kiyaw lang yung usapan di ba? Sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, pumirma ang China sa kasunduan at batas yun na dapat sundin. Tapos ngayon sila nagba-violate. Ang problema, partner, ang problema nito kung mapapansin mo, lumakas ang loob ng China na yun nung panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Doon kahit sa Davao ngayon, ilang fake na birth certificate ba natuklasan na Chinese doon? Libo na, di ba? Doon lang yun sa Davao. Talagang ibig sabihin, sa Davao talaga sila nagsisimula kasi natatandaan ko pa na minsan sinabi nga ni Presidente Duterte na ang Pilipinas ay isang pwedeng gawing probinsya ng China. At nabalita rin ng panahon na yun na mismo doon sa Davao meron ng embassy ang China. Nung mga panahon na yun. At saka dyan lumitaw yung napakaraming pogo na talaga namang hindi nakatulong sa atin kundi puro mga kriminalidad pa yung naging resulta nito. At saka panawagan sana natin dyan sa kinaukulan natin na yung lahat ng mga undocumented na mga Chinese, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho dito sa ating bansa. Kasi kabawasan pa sa yan sa trabaho ng ating mga kababayang Pilipino na mag-import ka ng mga Chinese na undocumented dito para magtrabaho sa mga pogo na yan ay illegal naman. Dapat i-deport na yan. Saka parte yung mga Filipino-Chinese, ayaw din nila dyan sa China kasi communist yan Ayaw nila kasi pagka tayo sinakop na nga, kaya yung iba dyan tumakas sa sa China para lang magnegosyo dito. Tapos sasakupin na naman ng China. Ayaw din nila, partner. Dahil nga naranasan nila yung buhay ng isang sadya sa bansang komunista. Ayan. Wala na tayong oras kasamang Sandy Oo nga, medyo mukhang kahit overtime na tayo. paulat partner talagang at ay medyo buti na lang
Mainit ang usapan. Mainit ang usapan. At maganda yung panayam natin kay Congressman Arnan Panaligan. Siguro ulitin-uli natin yan sa susunod na mga araw. At yung ilang mga issue dyan sa pagbaha na yan at yung mga ampaw na proyekto na ito, malalaman ho natin yan sa sunod na programa natin sapagkat mayroong mga dokumentong ilalabas dyan. Dapat mayroong mga investigation na mas malalim sapagkat kung tatanungin natin yung ating district DPWH, wala silang kinalaman dahil bagay hindi dumaan sa kanila yung dokumento, yung disenyo ng mga projects na yan. Syempre silang, at yung monitoring, oo, hindi sa kanila dumaan. Pagka yung simpleng tao, syempre ang isipin yan proyekto yan ng DPWH. Damay lahat dito sa sa distrito. Mm. Kawawa naman yung mga walang alam-alam diyan sa nangyaring yan. Katulad diba? ng local district engineering natin ng DPWH na wala namang kinalaman sa mga ganong uring proyekto pero sila pinuputukan. Pagdating sa issue, damay lahat sapagkat yung pangalan ng DPWH ang nakakaladkad. Pero dapat to ay monitor natin kung sino talaga yung may kinalaman sa mga ampaw na proyektong ito na kung titingnan natin parang Siguro pero may lumalabas parang wala mga bakal. Siguro partner, tama yung sinasabi mo na baka pwedeng ipatawag ng sangguniang panlalawigan yan at doon yung mga kontraktor niya, kung sino man yung mga kontraktor niya. Particular yung para matanong mga opisyalis ng regional regional DPWH. kasi involved partner diyan yung pera ng taong bayan ang involved diyan. Galing sa tax mismo ng taong bayan yung ginastos diyan at hindi malita pera. Napakalaking pera ang ginastos diyan. Sabi nga ni Congressman Panaligan lampas 100 milyon ay regional ng DPWH ang may sakop ng naturang mga projects. Ngayon yung mga ganyang klaseng flood mitigation projects ay mas malakihan. Kayo ho ngayon ang dapat sumagot sapagkat nasa sa inyo ho yan kayo ang may hawak ng disenyo at meron kasi yung mga structural design yan na dapat angkop doon sa volume ng baha na dumadaan sa lugar. Yun, ang binabanggit pa ni Congressman Arnan Panaligan. Baka daw yung mga engineer diyan hindi naman taga rito. So hindi nila alam yung situation ng ating mga ilog diyan. So wala silang pag-aaral. Parang nakikita ko nga partner, bakit parang di ba? Nakita mo yung mga nabiyak na protection dike? Parang walang mga bakal Parang walang bakal, di ba? Tapos mukhang tinapalan daw agad sasabihin na naman ni Caribor dyan, yan yung tapal kabayo. Gamot kabayo lang ginagawa. Di ba? Alam mo naman si Caribor na ito medyo malikot ang isip nito Malikot ang isip niya pagdating niya sa gamot kabayo pero totoo. Sapagkat ayun ang nagiging reaksyon natin mga kabayan at mismong nakikita natin. Pati ko lang muna kung makalimutan si Congressman at dating Mayor Doyle Liachon. Alam ko nandito na kaya lang mukhang paalis yata uli Alam mo itong taong ito yung sinasabing action man pag sinabing may problema, may binigay kang diyan na problema, ina-action na agad. Yan palengke partner, kung matatanda mo siya ang nagpagawa ng bagong palengke natin. Napakaganda yan ng bagong gawa. Talagang functional yan. Napakalinis at talagang makikita mong maayos. Ang daming proyekto niyang hanggang ngayon talagang nakatatak do sa ating mga kababayan, yung mga healthcare, sa education, diyan sa mga siya nagsimula diyan diyan sa City College. So talagang napakadaming kumbaga ito yung nanunungkulan na may iniiwan talagang ligasiya. May iniiwang bakas. May iniiwang bakas na talagang nakatatak do sa kaisipan ng ating kababayan. Hanggang ngayon hinahanap-hanap yung disiplina, kalinisan. Di ba? Naalala ko yung basurero nung una na madaling araw may kumakanta basura mo, di ba? Ayan batiin ko din si Vice Mayor Bim Ignacio. Napakasipag din yung taong yan. Lahat ng konsyal na nanunungkulan sa Kalapan. Siyempre, batiin ko din si dating Vice Governor Jojo Perez kahapon nag-birthday. Saka balita ko si dating Vice Governor Jojo Perez
meron isa di manong survey na ginawa. Parang ito yung nangunguna. Ha? At may Doon sa survey. may posibilidad partner na Mm. talagang manguna siya. Unang-una partner talaga namang sa pagdating sa kakayahan. Nakita rin naman natin kung paano magtrabaho itong si Vice Governor dating Vice Governor Jojo Perez pamula pa nung naging provincial city administrator siya, naging Vice Mayor, ang naging Vice Governor. Pati nung time na ng Vice Governor siya, talagang nakita natin yung paghawak niya doon sa mahalagang issue na pinaglaban para sa kapakanan ng ating bayan, partner. Oo. At syempre, yung mga magigiting na bukal, si Bukal Edel Ilano, Bukal Josie Niria, Bukal Bong Brukal. Yan ang mga yan ang talagang makikita mo pagdating doon sa mga kapakanan ng ating kababayan. Hindi mo basta-basta mapapaperma yan. Pag alam nilang makakaapekto doon, lalong-lalo na doon sa ating mga environment. Uy, sa Victoria partner. Oo. Si Konsyal Popong Ortega, mukhang ang dami kong natanong na taga Victoria. Matunog ang pangalan nito sa Victoria. Siguro kailangan ng pagbabago. Bagamat ang Ortega ay matagal na diyan sa politika diyan, marami ring naipundar diyan sa parte ng Victoria. Ay ito namang nakababatang Ortega ngayon ang baka pwedeng kumbaga pagkatiwalaan ng mga taga Victoria. At sigurado ako partner na talagang maasahan nila ito. Oo. Kasi independente ito nung tumakbo nung last election, pero pang tatlo ito. At balita ko pinag-aagawan nitong Vice Mayor. Ganyan Kaya lang talaga. ayaw niya. Ang sabi nga sa kasaysayan ng politika, pag maraming gustong kumuha sa'yo, ibig sabihin, malakas ka. Malakas At ka. meron kang sinabi sa iyong lugar. Mhm. Kaya ganyan siguro si Pupong sapagkat kung may yung taong ito parang talagang may sinabi. Mhm. At merong paninindigan pagdating ho sa kanyang politika. Yung kanyang political will ay talagang para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan kasamang Sandy. Totoo partner kasi nasubaybayan ko din yung yung kanyang panunungkulan diyan bilang bilang konsehal at mayroong mahalagang issue na talagang alam niya hindi karapat dapat na ipatupad. So kahit na nag-iisa siya, tatlo sila, talagang hindi niya pinapayagan yung mga ganong bagay. Kumbaga hindi kami yung basta lang sunod na sunod eh. Mabigyan lamang ng kung ano-ano diyan ay susunod ka na doon sa mga dapat papermahan na alam mo namang makakaapekto at hindi prioridad para doon sa iyong bayan, partner. Oo, ayan. Mhm. At siyempre ay Lumabis na. Oo. konting oras lang. Oo. Wala namang problema yan. Oo. Dahil Baka may babatiin ka pa. wala na akong babatiin pero isa lang ho yung pwede kong tagubilin sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan kasamang Sandy. Dito kasi sa aming palatuntunan ho, bukas ang ating mga kababayan na magbigay ng kanilang komento at kanilang mga hinaing o reklamo man na may kinalaman sa isyong politika o anuman dito sa ating lalawigan kasamang Sandy. Ayan. Doon sa mga kasama natin na talagang inaabangan kung sino-sino mga tatakbo ay magantay po kayo at malapit ng October. Malapit ng filing. Filing at makikilala na kung ano bang tatakbuhan. Kasi yung isa diyan hindi malaman kung ano talagang tatakbuhan eh. Sabi nga ni Mayroon akong narinig magme-mayor naman daw. sabi nga ng Kuya Mon, Nagagalit si Mon eh. saka na kayo magngangawa pag Oo. nakapag-file na. Oo. Si Kuya Mon talaga. Naiinis na siya, ano? Oo. Pero alam mo, maganda naman maganda naman yung layunin ng taong ito eh. Sapagkat kahit papaano ay hindi pa naman siya deklarado kung anong tatakbuhan, tumutulong. Nakapagpasaya sa ating mga kababayan. At sana yung ating mga kababayan naman ho ay sila na may bukas para mamili ng kanilang magiging idolo o iboboto pagdating ng eleksyon. Basta't nakikita na mas maayos, mas malinis ang hangarin ho ninyo
sa anumang uri ng politika na inyong lalabanan. Tsaka partner ha, huwag kayong masyado magpapaniwala sa mga pangako. Mm. Merong diyan nangangako pero nasa posisyon na nga sila nung mga nauna. Mm. Hindi naman nila ginawa. Oo. Pero ito ngayon papangako nila. Paano pa mangyayari kung noon nga nasa posisyon sila hindi nila nagawa yung mga bagay na pinapangako nila. Oo. Oh. Katulad nitong kaya pag-aralan nating mabuti. Alam mo, kasamang sani, katulad nitong isang ambisyoso, yung nag-aambisyong ito na lumaban din sa isang mataas na posisyon na yung pagpa-file at pagko-complain doon sa pasahe sa mga shipping company na ito. Nagtataka naman tayo bakit isang shipping company ngayon yung nirereklamo. Nasaan ngayon yung ilang pa shipping company dyan? Maraming shipping company. Kasi nakikita ko rin sa posting, bakit isang shipping company ngayon yung pinagtutuunan ng pansin na imbestigahan pagdating dun sa pasahe dito sa ating barko mula Calapan hanggang Batangas. Bakit hindi ipatawag yung lahat ng mga shipping company na yan para magkaroon ng malinaw na investigasyon at para masabi ng taong bayan na pag sinabing lahat, alam mo, yung mga kababayan, malikot ang isip niyan eh. Lalong-lalo na si kasamang Sandy, malikot din ang isip niyan. Ito ba partner yung, baka ito rin partner yung isa sa nangangako na tungkol doon sa problema natin sa power supply. Akin naman dito partner, dapat noon pa, kung talagang gagawin ito, ang alam ko, naging isa ito sa naging director ng DOE. O sana noon pa nasa posisyon may magagawa. Ngayon wala na, may magagawa pa ba? Yun tamang panahon para magkaroon kayo ng maayos na solusyon sana. Nung kayo nasa posisyon. Ngayon wala na kayo sa posisyon, sa kayo pa kayo mangako. Yan ang tunay na politiko. Ari namang isa, sabi magbabayis governor, sabi magbabayis mayor. Ngayon, mayor naman. So hindi malaman. Kaya sabi ng kasamang mo, antayin nyo na lang yung October. Diba? Pero ayon dun sa aking source, ang malinaw na tatakbuhan nito kasamang Sandy ay Vice Governor. Vice Governor. Naway naway magbilang anghel ako na yun ang tamang desisyon at disposisyon niya sa kanyang political career. Ayan. At may kakayanan naman lahat naman hong nag-aambisyon ay merong kakayanan yan lumaban at tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Pero may magandang issue pa. Sapagkat yung mga meron ngayong nag-aambisyong lumaban sa gobernador ay apat. Apat yan sila. Andyan si dating Vice Governor Jojo Perez. Andyan si anak ng dating Congressman Governor RGB, si Jojo Valencia. Si Joanna. Nandyan si Attorney Mong de la Fuente. Na siyang umaambisyon din bilang isang Vice Governor. Itong si Kuya Orbin Rabino na parang nawala ang sinasabi nila ay lalaban din ng Vice Governor. Parang nawala sa limelight si yung unang pumutok si Mayor Ina Alegre. Parang nawala. Meron pa, Sino pa? Ang balita ko, merong ginugroom itong kasalukuyang tawag dito, yung kasalukuyang administrasyon na hindi pa pumuputok yung pangalan na parang isang abogado sa South na siyang lalaban ng kanyang Vice Governor Katunggali niya. Ayon sa aking bubit yan sana ay baka puro mali yung information natin Pero antabayan niyo ho yan. Yung wala pang pangalan na lumulutang na taga 2nd District na lalabang Vice Governor. Basta ang masasabi lang po namin sa lahat ng ating mga kababayan, pumili po tayo ng maayos na kandidato. Yung may track record katulad ni dating mayor at Congressman Doyle Leachon, talagang mayroong track record yan na titingnan. Kala ko yung tumatakbo sa track and field. Congressman Arnan Panalican, hindi matatawaran yung track record yan. Talagang napakasipag ng tao na yan. At saka yung mga mahuhusay na politiko ho natin ng kanilang ambisyon ay magsilbi sa atin hong mga kababayan. Wag doon sa pangako, yung pangako pwedeng yan pwedeng mawala yan.
doon sa may ginawa na Mm. ang dapat tingnan natin. Oh. Kumbaga napatunayan na. Pero sa ilang programa natin, pilitin nating ma-interview itong si Mayor Ina Alegre sapagkat yung kanyang mga kababayan na nagsasuffer din ng pagbaha. Yung ilang mga tsaka barangay na nalubog dyan sa Pola. Mukhang Mm. para sa kanila hindi pa tapos ang yung oil spill Mm. Meron pa ring lumalabas Oo. Yun ang nabanggit na Pero ni Mayora. napapansin mo doon sa national na mga balita, nakikita mo kagad na nandyan si Mayora. Action woman. At saka talagang nakita mo naman yung Pola. Mm. Na talagang napatunayan na kahit babae ay nakilala ang Pola. Mm. Hindi lang dahil sa oil spill, Mm. kundi sa turismo. Mm. Kahit nga Although napakaliit ng bayan na yan. kahit nga yung pandemic, 'di ba? Mm. Nakita mo kung paano na pamunuan Mm. ng isang babae yung Pola. Oo. At saka, alam mo, minsan sa connection din yan At saka sa Oo. diskarte ng isang politiko. Mhm. Hindi lang yan doon sa kagandahang lalaki o kagandahang babae. Oo. Yung kailangan niya kasi merong palo Mhm. Yung hindi pa kuya-kuyakoy ka lang sa opisina mo at nag-aantay ka ng patak ng ulan ng grasya, kundi dapat ay gumawa ka ng hakbang para sa ganda ng iyong bayan. Hindi, Oo. alam mo, ang serbisyo hindi dapat pagwapuhan Mm. Dapat doon sa may ginawa, may Mm. ginagawa. Oo. Pag-aralan nyo, gwapo. Ano bang nagawa? Ayaw mo ng artista. 'Di ba? Madami nagpapa-selfie. Mm. 'Di ba? Nakikita mo pag nakita talaga yung mga kababayan tumitili pa Oo. Pero sana naman, yung mga boto nyo ay pag-aralan nyo. Oo. Pwede naman magpa-selfie, Mm. 'di ba? Yung sinasabi nga ng iba na merong itong si Vice Governor A.G. Falcon ay naghahangad bilang kongresista ng 2nd District. Mhm. Yan ay pumuputok na yung pangalan niya sa 2nd District na siya ay nag-aambisyon bilang isang congressman. Mukhang tatlo maglalaban doon. Tatlo dyan. Si incumbent Congressman Boy Umali na talaga namang kita natin yung kanyang mihura, Oo. yung kanyang nagawa na sa kanyang distrito. Simula nung siya naging gobernador. At syempre yung kapatid ng ating Kapatid. gobernador, si dating Dr. PA Hubert Dolor. Hubert Dolor at syempre dati rin itong mayor ng Puerto Galera, matagal itong nanungkulan sa Puerto Galera. Ayan. At ang nasasabi ko naman, ang isa minsan sa ating nako-comment, itong si Vice Governor A.J. Falcon, dapat bilang isang Vice Governor, nakita mo ba na nanindigan yan doon sa mga issue na dapat na tumayo ka Mhm. para kontrahin yung mga issue na dapat ay para sa ating mga kababayan. Lalo sa mga environment, Mm. 'di ba? Yung issue ng Armor Rock, Mm. yung issue ng yung baka tayo misinterpret doon sa dredging. Yung dredging partner hindi natin kumbaga hindi ko hinahadlangan yan dredging. Mm. Ang sinasabi lang natin diyan sa dredging, yung makukuha buhayan diyan, wag nilang ilalabas. Mm. Kasi kung ilalabas nila yan, madidipit yung purpose na baka ito negosyo. Mm. Hindi talaga yung dredging ang purpose diyan. Oo. Oo. Kaya sana po, tingnan ho natin kung Kasi, sino yung may kakayanan. May kakayanan, Oo. 'di ba? May tinatawag nilang merong lakas ng loob at husay ng diskarte para makatulong sa inyong distrito. Mhm. Oo. Kung ipaghahambing natin yung diskarte ng ating kasalukuyang congressman ng unang distrito, si Congressman Panaligan. Tingnan mo naman, wala kang may babatong putik dyan. Isipin mo, partner, ilang komite ang hawak niya sa sa Kongreso. Kung di ako kakamali, mahigit 10 ang komiteng hawak niya sa Kongreso. Pero hindi napapabayaan yung ating distrito. Talagang pagdating do sa mga proyekto, ang daming naipapatupad na proyekto, yung mga farm to market road, yung sa mga education, yung mga ultimo partner do sa health. Pag humihingi sila ng tulong diyan sa sa opisina ni Congressman Arnald Panaligan, madali daw humingi ng tulong diyan sa opisina. Tsaka napakababait daw ng mga empleyado ni Congressman Arnald Panaligan, laging na mga nakangiti diyan. Hanggang tumulong. Yan naman ang magagarantiya ho natin sa ating mga kababayan. Pero yung sinasabi ko ay talagang overtime na tayo. Medyo sumarap Oo, maraming salamat ho Okay, sa inyong ginawang pagsubaybay sa aming palatuntunang Balita Talakayan. Tom Lago po, maraming salamat at magandang tanghali sa inyo. Siyempre, Santos Soriano po ay inyong nakasama sa hapong ito. Maraming salamat po.